Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. Diary entry number 1161. Today, my soul suffered such agony that I began to complain to the Lord Jesus. Jesus, how can you leave me alone? I cannot take even one step forward by myself. You have taken my confessor away, and you yourself are hiding from me. Surely, you know, Jesus, that of myself I know nothing but how to waste your graces. Jesus, you must arrange things so that Father Andras will return. But the anguish persisted. Ngayon ang aking kaluluwa ay dumanas ng matinding paghihirap na nagsimula akong magreklamo sa Panginoong Hesus. Jesus, paano mo akong pinababayaan? Hindi ako makalakad kahit isang hakbang pasulong sa aking sarili. Inilayo mo ang aking tagapagtanggol at ikaw mismo ay nagtatago sa akin. Tiyak, alam mo Jesus, na sa aking sarili ay wala akong alam kundi ang sayangin ng iyong mga biyaya. Jesus, kailangan mong ayusin ang mga bagay upang bumalik si Padre Andras. Ngunit nagpatuloy ang paghihirap. Sabi natin, no, parang akala natin Faustina does not complain. That she would just take all the difficulties, anguish, sufferings, pains completely on her own by her own. And sometimes, sasabihin pa nga niya na nagagalak siya na gawin ng mga bagay na ito. Pero minsan, yung pag alam niya tayo, no, kahit gaano tayo katatag, kalakas, pag nagkasabay-sabay ang mga bagay na nangyayari sa buhay natin, no? Halimbawa, sa atin, no? Sa experience natin. Sunod-sunod ang mga bayarin. Biglang nawalan ng trabaho ang breadwinner. Ang mga bata magbabayad ng tuition fee. Tapos nagkasakit pa yung isa, nagpa-hospital pa. Parang sunod-sunod. Di mo alam saan kukunin ang mga bagay. Because binaha ka pa. Ganun, ano? Parang isinaklob na sa'yo ang lahat. Nagsaklob na yung langit at lupa. Sa itaas yung langit. Sa ilalim yung lupa. Na sandwich ka. Parang ganun. Sa tindi ng mga nangyayari sa buhay mo, bigla kang humarap sa Panginoon. Lord, ano ba to? Bakit ganito nangyayari? No? Para bang ang feeling mo, ikaw lang yung dumaranas ng paghihirap. Para bang sa lahat ng tao, ibinuntun sa'yo ng Diyos ang lahat ng paghihirap at pasakit. Ganon yung feeling mo, no? Na kahit na ikaw ay sa mahabang panahon, naglilingkod sa simbahan, tapat, malakas, no? Strong ang faith. Minsan hindi rin natin naiiwasan na magreklamo sa Panginoon. Ako, hindi ko naman sinasabi na wala talaga akong reklamo. May mga times na sasabihin ka pa rin, Lord, bakit ganito? Ako naman ay ganito, ako naman ay naglilingkod sa iyo. Bakit naman? May mga times din ako na tinatanong siya, ba't nangyayari sa buhay ko mga bagay? Kasi pag nandun ka na sa sitwasyon na yon, nakakapangina din naman talaga ng loob. Pag nandun ka sa sitwasyon na gipit ka, eh yun yung mga times na sinusubok ka ng Panginoon. Pag hindi mo nararanasan yun, halimbawa ngayon, hindi ko dinadanas yun at this moment.
Sasabihin ko sa inyo, "Ay kapatid," halimbawa nag-confide kayo sa'kin ngayon, "Kapatid talagang ganyan, kapit lang sa Panginoon, 'di ka pababayaan, kaya mo 'yan kapatid." 'Di ba? Madaling sabihin 'pag wala ka sa gano'ng sitwasyon and then that person, kaibigan mo halimbawa, dumaranas ng gano'n, madaling sabihin kaya nating ano. Pero 'pag tayo na yung dumadanas nun, ang hirap sabihin na, "Kaya ko 'to." Yung kasi kailangan mong tumayo, kailangan mong mag-ano 'no, sa sarili mo ay sikapin na malagpasan. Kailangan mong gawin yun. Eh, hindi ka makabunot ng lakas halimbawa kasi sino ba ang nasa paligid mo? No? Kaya napakahalaga, meron din tayong mga tao na nasasandalan. Pero sabi nga ni Faustina at sabi nga ng Panginoong Yesus, you cannot rely on creatures. Pag sinabing creatures, edi lahat ng tao, hindi mo maaasahan yan. Sa Diyos ka lang makakaasa. But then, it would still be of help. Kahit papaano, no? Meron ka nasasandalan at pagsasabihan ng mga bagay na sama ng loob mo, problema mo, ano pa rin no, na napakaganda pa rin sa pakiramdam. Bagamat syempre, kapag ang tao, kahit na yan ang best friend mo, kapag yan sinabihan mo, may tendency, panigan ka lang, no? Hindi niya makita ang mga bagay, kampihan ka na dapat hindi, no? Or i-reject ka, ganun ang makaraniwan, ba mangungutang ka, i-reject ka, you will experience that. No, kaya sasabihin mo talaga, wala kang pwedeng asahan kundi ang Panginoon. Doon ka na lang humingi. And then allow the Lord to make things possible for you. Siya yung gumawa ng paraan. So yun, tayo din, dumaranas tayo sa ganan. Baka nga syempre tayo, mas madalas pa, no? Kasi tayo, mareklamo eh. Lahat tayo palagay ko dito, mareklamo. Yung pag-cultivate ng virtue ng patience, understanding, wisdom, medyo mahirap yan para sa ating lahat, no? Even if we are diligently practicing the devotion, even if we are daily praying the chaplet, 3 o'clock prayer, no? Yung minsan, di lang isang beses tayo nag-chaplet sa isang araw, maraming beses. So even if we do that, dumaraan tayo sa mga pagsubok na ang hirap talaga. Pero ulitin natin, ating Panginoon, hindi naman tayo iiwan yan. Ang ating Panginoon, kahit ang tingin natin, wala siya sa piling natin. Kahit ang pakiramdam natin, pinababayaan tayo. Eh, ganun talaga, hindi naman kasi natin nakikita siya. But He is eternally present. Saan man tayo magpunta, He is eternally present. Hindi niya tayo kayang pabayaan sapagkat inialay niya ang sarili niyang buhay para sa atin. And even if he had already crossed the borderline, nandun na siya sa kabila, hindi lang borderline, nandun siya sa kabila. He's already up there. He is still here. Yun lang talaga hindi natin nakikita at nararamdaman dahil tayo ay manhid. Dahil tayo ay punong-puno ng lambong. Hindi natin nakikita ang mga bagay. But rest assured that the Lord Jesus does not leave us and will never leave us. He's always there. Pinababayan lang tayong maglakad, tumayo sa sariling paa. Hindi naman kasi pwedeng palaging alalay siya. Palaging, yun bang, lagi parang sa isang magulang na lagi na lang nakasubaybay. Hindi ka na hinayaan na mag-commute man lang on your own. Lagi ka na lang hatid sundo. No? Hindi ka matututo. Ganun din ang Panginoong Yesus. He will let you feel na parang wala siya. Pero pinababayaan lang tayo na tumayo sa ating sariling paa. Lumakas ang ating pananampalataya at pananalig sa Kanya. And through that, pag napapasahan natin, we are able to pass
our challenges and tests in life. Lalo tayo nitong pinatatatatag. Magandang umaga po ulit sa inyo lahat.